buhay ay sisigla, simulang pasalamatan. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating pong lahat yan, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Good morning, good morning. We are blessed, we are blessed. Let us welcome the Holy Spirit sa oras po ito. Good morning po kay Sister Annabel Desago ng General Tres Cavite, ang aga. At kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija, napakaaga. Hallelujah. At kay Sister Jessica Rigdao, hallelujah. Good morning kay Ate Sharon ng Zamboanga City. Grabe. Purihin ang Panginoon Diyos. Dahil siya'y tunay. Pinagpalang umaga. Good morning kay Nanay Josephine Soto. Isa pong magandang araw po sa ating mula kila Sister Sandra Yamaguchi, kay Sister Darlene Cardona, kay Ate Lorna Palye Olampong. Magandang umaga. We are blessed. We are blessed. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa At kay Ate Josephine Angay ng San Jose Occidental, Mindoro. Glory to God. at manahimik sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo. Bless na umagang ito, mga kapatid sa Panginoon. Marami pong salamat sa Diyos na buhay na siyang patuloy na gumagabay. Hallelujah. Good morning sa ating pong pamilya dyan, kila Ate Roxanne Nunez. Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat dyan. Kila sa Kapitana Marilo Ramos, magandang umaga. Kay Ate Telma ng Barangay Agumalo. Hallelujah. Hallelujah. Lupao, Nueva Ecija. Pinagpala, I am blessed, I am blessed. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. La 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 la. Tinig sa itaas. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Kapatid sa Panginoon, hallelujah, isa na namang mainit na pagbabalita ng salita ng Panginoon. Good morning po kay Marge Agaloos Vicente. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig sa Itaas. Good morning po kay Cesar Marites Kasuga ng Naik Cavite. Isang pinagpalang araw. Welcome the Holy Spirit. Atin pong sama-samang angkilikin po ang banal na Espiritu sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon. Without the Holy Spirit, we are nothing. Without God, we are nothing. Wala po tayong magagawa sa araw-araw po ng ating buhay kung wala ang Panginoong Jesucristo, kung wala ang banal na Espiritu. Kaya welcome po natin sa umagang ito na pinagpalang araw. Hallelujah. Ating simulan ng araw. May dalang pag-asa ang araw na ito. Hallelujah. Simulang pasalamatan siya. Mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Isang bagong umaga ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Isang bagong pag-asa sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. At sa ilang saglit na lamang po tayo po'y mananalangin.
upang mapasimulan po natin ang mainit na talakayan ng salita ng Panginoon. Isang mahalagang bagay na dapat po natin palaging pinag-uusapan, purihin ang Diyos, itaas ang Diyos sa ating mga buhay. Good morning, Ate Pem Hison ng San Jose City, Nueva Ecija. Dining State House. Welcome again kay si Terry Nalin Nolasco ng Maribelas Bataan at kay Pastor Amir ng Masiklat ng Concepcion Tarlac. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Hallelujah! Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Tingin sa itaas pagtawag niya. Good morning po. Let us acknowledge po yung mga bago ko pong nakikita mga pangalan kay Sternel Torres Bergonya. Good morning po sa inyo pong lahat. Taga saan po sila? May mga bago po tayo, mga audience po na nanonood ng Tinig sa Itaas at maraming salamat po. Pinagpala ang araw na ito. Bawat isa, let us welcome. I am blessed. I am blessed. Ang araw na ito ay pinagpala sapagat ito ay tinakda ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. Hallelujah. Kay Divina Vicente, magandang umaga. Sa itaas ang tanging mong gawin. Isa na naman matinding hamon ng araw na ito ang ating pong kakaharapin at salamat sa Banal na Espiritu Santo. Hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwan, tayo ay palaging sinasamahan. Hallelujah! Good morning, Pastor Elizabeth Zabatero, kila Sister Jessa Victoria Carmelita Magno. I am blessed. My family is blessed. My work is blessed. Ayan, ang dami pong babatiin. Ayan o. Pero siyempre, batiin natin palagi, unahin natin palagi ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. Batiin natin ang pagpasalamat po tayo sa araw nito. Maraming hamon, maraming pagsubok, maraming problema dumarating kabahagi ng buhay. Ang kailangan lamang po ay maging matatag po tayo. From Llanera, magandang umaga po, Nel Torres Bergonya. Welcome po sa ating pong panonood. Tinig na mula sa Diyos. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay. Hallelujah, glory to God. Good morning, Amba Andres Ventura ng Cabiao, Nueva Ecija, kay Pastor Andres Ventura. Magandang umaga, pinagpala. Tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to Jesus. Pakinggan, salitang buhay sa puso mo magpagkailanman. Tinig sa itaas ang Okay, tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na muli mo na naman kami binigyan ng pag-asa sa pagbubuang liwayway. May panibagong himala na naman ang aming buhay, ang aming mararanasan. May panibago na namang mga hamon na aming malalampasan. Salamat po ng marami sa inyo pong pag-iingat sa buong magdamag. Kahit kami ay maraming problema, kahit kami ay maraming iniisip, kahit maraming sa amin ay ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, Panginoon, naririyan ka palagi at kami ay sinasamahan mo tulad ng iyong pangako. The Lord is our shepherd, we shall lack nothing. At kami po ay lubos na nagagalak, Panginoon, sapagat napakarami mo pong salitang pabaon sa amin, mga salitang ipinamana mo po sa amin 2,000 years ago. At magpasimula ng nilikhang mundo, naririyan ang iyong salita na amin pong napapag-aralan araw-araw na pagbubulayan, araw-araw, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat hindi ka nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ng Israel ay Diyos ng Pilipinas. Hallelujah. Ang the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the same God today. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri po sa iyong kabutihan. Siyasatin mo ang aming mga puso, Panginoon, anuman ang kasalanan namin, anuman ang karumihan namin, anuman ang mga negatibong bagay na pumasok sa buhay namin, mga sinalita namin, Panginoon, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa inyo pong banal na pangalan, kami po ay humihingi ng kapatawaran. At igawad po ninyo ang iyong banal na dugo, Panginoon, balutan kami at pakalinisin upang kami maging karapat-dapat sa mga salita mo, karapat-dapat sa iyong mga pagpapala, Panginoon, na amin pong tinatanggap araw-araw. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, kaya kami po ay nagpapasalamat at patuloy na
humihingi ng patnubay mo sa araw nito. Salamat o Diyos, salamat sa iyo pong mapagpalang mga salita na amin pong natatanggap araw-araw. Thank you, Father God. Hallelujah. At anuman ang gawa ni Satanas sa buhay namin, ito ay patuloy namin sinasaway at winawalang kapangyarihan at winawalang kabuluhan ng gawa ng Diablo sa buhay namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Anumang sakit karamdaman, ito ay pinuputol namin. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa umagang ito na punong-puno ng pag-asa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa banal na Espiritu Santo at magpasalamat tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Let us acknowledge God. Katulad po na napag-aralan po natin kahapon nung si Ruth ay in-acknowledge ang Diyos na makapangyarihan. Grabe yung favor. Noong tinawag ni Bartimeus ang pangalan ng Panginoong Hesus, tama po ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9 and 10. Kapag tumatawag tayo sa Diyos, tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, matindi ang ginagawa ng ating Panginoon. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa May kapangyarihan ang pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Glory to Jesus. ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Hallelujah! Masiglang araw na naman, ha? Punong-puno po ng pag-asa ngayong araw ng Miyerkules. Tawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo magpagkailanman. Ako po ay natatawa doon sa isa. Sabi ko magpatotoo mag-comment. Natatakot mag-comment kasi daw baka magkamali yung kanyang letra. Mula sa Diyos, dahil siya'y tuminig sa itaas. Okay, purihin po natin ang Panginoon Diyos at tayo po ay magpapasimula ng mga kapatid sa Panginoon. Glory to God. Ang buhay At sa pagtatapos ng awiting ito ay atin ang pasisimula ng pag-aaral. At magpasalamat at magparangal po tayo sa mga panibagong biyayang ating tinanggap ngayon pa lang sa pagkising sa umagang ito. Punong-puno na po ng pag-asa. Ayan, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, ha? Hallelujah mga kapatid, lagi nating ibigay sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya na sa umagang ito tayo ay punong-puno ng ika nga po ay kaligayahan sa ating mga puso, kaligayahan sa ating mga ika nga ay kaisipan, sa ating mga labi. Punuin natin ang ating labi ng pasasalamat sa umagang ito, ha? Na napakaganda, bawat araw, bagong biyaya. Ang isa po sa maganda po sa umaga pag gumigising po tayo mga kapatid sa Panginoon ay naroon yung ating expectation mula sa Diyos na ang Diyos ay gumagawa ng isang mga himala. At tandaan po natin, ang hininga lamang po natin ay isa na pong malaking himala mula sa Panginoon na tayo po ay kanyang binigyan ng panibagong buhay at tayo po ay binigyan niya ng panibagong kalakasan na sa araw na ito. Wala po tayong ibang dapat asahan kundi ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ano man po ang problema dumadaan po sa atin, ano man po ang mga hamon ng mga pagsubok sa buhay, tandaan po natin, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon Diyos kahit na ano po ang mangyayari. Hallelujah. At ito po ipapasimulan po natin ang ating pong topic ngayon. Bakit ba nararapat na ang mga anak ng Panginoong Diyos ay nag-aaral ng kanyang banal na salita? Hallelujah. Ang haba. Okay, anyway, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi ang sarap sa umaga yung mayroon kang kasamang exercise habang pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon Diyos. Medyo ika nga, binibinat-binat natin yung medyo masasakit ng mga katawan natin, mga kasukasuan sa mga maghapong trabaho. Hallelujah. Yung mga na-stress dyan, tanggalin na po natin ang stress. Nakakapangit pala ang stress. Hallelujah. Okay, let us face the truth. If we know the truth shall set us free. Sabi ng Bible, ano po ba yung katotohanan? Most of the Christians today ay marami po sa atin mga bilang mga Kristiyano ang maliit ang pagkaunawa o kakaunti, sabihin natin kakaunti,
Kakaunti ang karamihan. Paano ba yun? Kakaunti ang karamihan. Kakaunti ang nalalaman ng karamihan pagdating po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng sandamakmak na problema, mga bagay na hindi natin naunawaan at minsan ay nagkakaroon po tayo ng question sa buhay. Paano ba masosolve ang mga suliranin na ito? Paano ba natin masusumpungan yung pong ganap na kaligtasan mula po sa mga trabaho ng dyablo sa buhay po natin? Tandaan po natin mga kapatid, only the Word of God can satisfy our soul, can satisfy our needs. Okay, only the Word of God. Kaya po mahalaga po ang pag-aaral at babalikan natin ng isang madalas kong ikinokot. Sa buhay po ni Joshua, bago niya sakupin ang Kanaan o ang lupang pangako, mga kapatid, noong unang panahon, ay libu-libong taon na po ang lumipas, pero ang kasaysayang ito ay nananatili sa puso at kaisipan ng maraming tao dahil nung sinakop ni Joshua ang pangakong lupain na pinagkakalob sa kanila ng Panginoon Diyos, mahigpit po ang kanyang bilin. At ang kanyang kabilin-bilinan ay baunin mo, pag-aralan mo, i-meditate mo ang Word of God araw at gabi upang ikaw ay mapabuti, upang magtagumpay. Ito po ay instruction ng Diyos. Hindi po tao ang naguutos sa atin na basahin at pag-aralan natin ang salita ng Panginoon Diyos, kundi mismong ang Diyos ang gumawa po nito sapagat ito ay kanyang salita at nais niyang ipamamana ito sa lahat ng mga tao hanggang sa kahuli-huliang lahi bago manumbalik ang Panginoong Diyos. Kaya po sa oras na ito ng ating pag-aaral, let us face the fact o yung katotohanan, yung totoong kalagayan na marami, even Christians today or unbeliever man o believer man, kakaunti po ang kanilang nalalaman pagdating po o patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po ang tanong dito, bakit kailangan natin pag-aralan ang salita ng Panginoon? Isa, na dapat nating maunawaan sapagkat upang makilala natin kung sino pa talaga ang may akda ng salita ng Diyos o sino ba talaga ang may akda ng Biblia. Well, ito po ay nagsimula sa Panginoon Diyos at ang kanyang salita. Tandaan po natin, nang ipinanganak po si Moises, ay mababasa po natin, nasa aklat na ng Exodus lumabas si Moises. Pero magtataka tayo, bakit may Genesis at sino ang sumulat ng aklat ng Genesis? At isang maraming katanungan, kung si Moses ay nagpasimula ng kasaysayan ng kwento ng Biblia, paano nasulat ang Genesis? Yan po ang isang malaking katanungan ng karamihan na hindi po nakakaunawa po ng salita ng Panginoon Diyos. At dito nagkakaroon tayo ng mga problema kung bakit maraming pilosopo ang lumalabas, kung bakit marami ang nagmamarunong na hindi naman naiintindihan po. Ang Genesis ay sinulat po ni Moses ayon sa kwento ng Diyos kay Moses at ipinasulat ng Diyos kay Moses ang kasaysayan ng Genesis. Napakasarap sapagkat napakapalad nga po ni Moses sapagkat siya ay naririnig niya ang tinig ng Panginoon, ikinuwento ng Diyos, isinalaysay niya mula pagkalika at bago pa nilikhaan lahat ng bagay na ipabatid na ito sa kanyang lingkod na si Moses habang ito ay nananalangin at nakipag-usap at ipinasusulat sa kanya ang kasaysayan ng daigdig, ang kasaysayan ng sangkatauhan bago pa ipanganak si Moses. Hindi po natin masyadong pag-uusapan sa ngayon ito, subalit ito po ay isang background lamang upang maunawaan po natin kung bakit isinulat, pinasulat, at ginawa ng Diyos upang makilala ng tao sapagkat alam ng Panginoon na ang kasalukuyang panahon noon at kasalukuyan at darating, batid na ng Diyos ang mangyayari, kaya kinakailangan mayroong mga record, ng kasaysayan ng Diyos, kasaysayan ng daigdig, upang maunawaan ng maraming tao sa hinaharap sa mga darating pang panahon, sa kasalukuyan at sa darating, ay maunawaan ng maraming tao na may Diyos na makapangyarihan, na may Diyos, may Diyos na siya pong palagi pong gumagabay po sa atin, may Diyos na makapangyarihan, nag-aalaga po sa atin. Kaya sabi dito, kailangan nating maunawaan bakit ang salita ng Panginoong Diyos ay ating lubos na pinag-aaralan, ang salita ng Diyos bakit palaging ipinababasa po sa atin, hindi po para tayo ay pahirapan ng Diyos, kundi upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos ay pinaka-importanting bagay na kinakailangang kaharapin o kinakailangan pong lakaran ng bawat tao, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Ito pong pinakamagandang aklat
na sinulat, mga kapatid, at ipinamana po sa atin ay kadalasang nakakalimutan na po ng mga tao. Mapapansin po natin ito at hindi po ito may pagkakaila. At kahit naman po tayo, dumaan din po tayo dito sa mga panahong ito kung bakit nakaranas tayo ng mga kabiguan, nakaranas ng pagbagsak sa buhay, dahil nga po sa mga bagay-bagay na kinakalimutan po natin ang mga salita ng Panginoon Diyos. At kapag nakalimutan po natin ang salita ng Panginoon Diyos, dito na nagkakaroon ng pagkakataon ng dyablo na sirain ang buhay natin sapagkat wala na pong bitamina ang ating espiritual na buhay dahil po wala na po tayong mga salita ng Diyos na atin pong nababasa. Ito po'y totoo. Nakakalungkot maging sa mga pagsamba. Mapapansin po ninyo mga kapatid, ang mga tao, wala na pong dalang Bible po na sumasamba po sa simbahan, sa mga bahay panambahan. Ang katwiran po ng mga taong ito, nasa cellphone naman. Isa po itong realidad na nakakasakit po sa damdamin ng Diyos na lumikha sa atin na binabaliwala na po natin yung pong Biblia at karamihan ay gumagamit na lamang ng cellphone para doon po gamitin. Sa totoo lang, katulad po nung Sunday, ako po ay galing sa branch na isang iglesia. Pagdating ko po sa main church, dahil nasa ulihan po ako napatayo, dahil nagsiservice po nung dumating ako, nalulungkot ako sapagkat may mga taong likas na may katigasan ng ulo. Kasi po mahigpit po namin pinagbabawal ang paggamit ng cellphone during the service. Sapagkat ito po yung nakakaistorbo. Katulad nun, may tumutunog po na cellphone sa likuran, ay nakakalungkot po mga kapatid. Hanggat hindi po natin itinuturo ng maayos ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, destructive ang mangyayari sa loob ng mga bahay panambahan. Kaya sa pag-aaral po natin itong mga kapatid, maaaring yung iba ay nasasaktan, maaaring iba ay napipikon, kasi nga po wala na pong laman. Kapag ang isang tao ay totoo pong hindi na po nakakaunawa ng aral ng salita po ng Panginoong Diyos, wala po itong gagawin kundi umalis, lumayo lalo sa pag-aaral. Samantalang yung mga totoong naghahanap sa Panginoon, kahit nasasaktan po tayo, kahit nare-rebuke po tayo, ay nagpapatuloy sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, yun po ay napapabuti, yun po ay nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoon sapagat ipinaglalaban natin kung ano po ang tama. Ang Biblia po ay isinulat po mismo ng Diyos. Sa totoo lamang po, ginamit, yung po galing sa Panginoon Diyos, isinulat, kinasiyan ng Panginoon Diyos, ginabayan ng Diyos, isinulat ng tao. Pero sa Diyos po, ang Diyos po ang pinakang una pong gumawa po nito. Ang Diyos po mismo, yung mga salita po niya at ipinasulat ito, ipinalathala para mabasa at maging gabay po ng tao, mga kapatid. Ang Biblia is a priceless book, mga kapatid. Wala po itong sapat na halaga. Maaring nabibili natin to sa halaga 50 pesos, 300, 1,000 o mahigit pa. Pero pa nga po tayong nabibiling Bible na ang halaga ay 5,000. Tandaan po natin, hindi po nito matutumbasan ng halaga ang mga kaligtasang pong ika nga ay inihanda ng Panginoon Diyos po para sa atin. Hindi po ito kayang tumbasan kahit pag gaano kamahal ang Bible kung hindi naman natin ito binabasa. Kahit gaano pa tayo karaming Bible kung hindi naman natin ito binabasa, ito po ay nababaliwala lamang, mga kapatid. Hallelujah! Kaya po sa pag-aaral po natin ito, bakit? Ang title po natin ay bakit ang mga anak ng Diyos ay nararapat mag-aral ng salita ng Diyos na buhay. Marami na po ang nagpapatotoo patungkol po dito sa salita ng Diyos, patungkol sa Biblia. Marami ng tao ang nakaranas kung paano ang Panginoon Diyos, ang maging ang mga ninuno po natin na naka-encounter sa Panginoon, yung pong salita niya ay binulay-bulay, yung salita ng Panginoon Diyos ay pinag-aralan, yung salita ng Diyos ay sinabuhay. Marami po ang nagtagumpay dahil po dito sa pag-aaral po ng Panginoon. Ang sabi niya dito, isang malaki o kagimbal-gimbal. Ito, matindi yung salitang gagamitin po natin. Kagimbal-gimbal. Pagka tinagalog pa natin to sa ibang wika, kahindik-hindik. Ang sasapitin ng mga Kristiyano daw, na nakakarinig ng salita ng Panginoon pero hindi binabasa, hindi pinag-aaralan, dahil someday, sabi niya dito, tatayo tayo sa judgment seat of Christ. Tatayo tayo sa harapan ng Panginoon. At isa pong malungkot na katotohanan at aaminin natin, wala naman tayong maitatagki sa Panginoon Diyos dahil sa ating pagbabaliwala, isang araw ay mapipilitan tayong aminin sa Panginoon Diyos pagharap natin sa Kanya na hindi natin binabasa ang Kanyang mga salita. Ito po ang nakakalungkot na realidad, mga kapatid. Ito po ay the most ignored things ng iba, ng karamihan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang siya ding gagamitin sa atin ng Panginoon pagdating po ng judgment seat of Christ na tinatawag o yung araw ng paghuhukom. Wala pong makakatakas sa atin. Ako, ikaw, tayong lahat
ay hindi po makakatakas sa araw ng paghuhukom ng Panginoon at tatanungin po tayo at makikita po doon sa harapan na marami sa atin ang nagbabaliwala ng salita ng Diyos na makapangyarihan. Kaya dapat po natin sa totoo lang po, wag po tayong magagalit sa mga pastor o sa mga lingkod ng Panginoon Diyos na kanyang ginagamit na pinupuwersa po tayo o ginagamitan tayo sometimes ng force para basahin ang Bible sapagkat ito na lamang po ang natitirang pag-asa, ito na lamang po ang natitirang kagalingan, ito na lamang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga ng acronym ng Bible, this is a basic instruction before leaving earth. Isang simpleng instruction, basic, ay yung acronym ng Bible, basic instruction before leaving earth. Pero ito po yung Bible is one of the most ignored. Sa panahon po natin yan, the most ignored book na binabaliwala po ng karamihan. Pagmasdan po natin, yung mga nag-aaral ng mga abogado o abogasiya, nakakamangha at nakakabilib. Talagang yung libro, dahil sa kagustuhang maging abogado, talagang tinututukan nila yung librong ginagamit nila sa kanilang pag-aaral upang makamit nila ang tagumpay ng kanilang pag-aaral upang maging abogado, maging ang mga doktor o anumang propesyon na pinapangarap ng tao, ito'y pinagbubuhusan ng pansin. Subalit, isang malungkot na realidad, bakit yung buhay na walang hanggan ay hindi pinagtutuunan ng pansin ng karamihan? Yung pagbabasa ng Bible ay daan patungo po sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Itinuturo po sa atin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, hindi para po tayo ay pahirapan, kundi upang tayo po ay mapabuti. Ako po ay natutuwa dahil may anak po akong inihahatid sa elementarya. Ang bagyay mabigat, puno ng mga aklat at talagang pinag-aaralan nila, iniisa-isa binubuklat. Sabi ko, itong mga bagay nito, ang lahat ay panandalian lamang. Ang pag-aaral ng bugasiya, ang pag-aaral ng medisina, mga kapatid sa Panginoon, ito'y maglalaho. Pero yung pag-aaral sa Biblia ay madadala natin maging sa buhay na walang hanggan. But sad reality, mga kapatid, isa sa masakit na bahagi ng buhay Kristiyano, sa totoo lamang po, minsan masakit na rin sa panga. Rico. Bigla akong preno eh. Minsan masakit na rin sa panga yung paulit-ulit na pagtuturo sa mga kapatiran, sa mga Kristiyano. Magbasa po kayo ng Bible, mga kapatid. Kaya nga po tayo pinadadalo, mga Bible study. Study, pag-aaral, pagtuturo, pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos dahil ito pong part nito na binubuksan po natin, mga kapatid ko, wala pa tayong binabasa mga talata, mamaya babaha po ng talata. Okay? Sabi dito, kinakailan, the tragic fact, o yung katotohanan, pinakang masaklap, ika nga, na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay pagharap natin sa Panginoong Jesucristo na wala tayong alam patungkol sa salita ng Diyos na buhay. At isang araw, harapin natin ang Panginoon, wala tayong maisasagot kasi wala tayong alam. Pero pag tinanong ka sa TikTok, marami kang alam. Yun po yung realidad. Kaya nga po itinuturo po ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi ito po yung kakaharapin po natin. Pinag-aaralan ng iba, babalikan ko lang saglit, pinag-aaralan ng iba, yung matindi, yung mga gustong maging doktor, maging abogado, pulis, nagbabasa po lagi ng libro yan. Pero yung buhay na walang hanggan, hindi po nila binabasa ang Biblia samantalang ito ay patungkol po sa buhay na walang hanggan. Ang Biblia ay patungkol po sa kaharian ng Diyos. Ang Biblia ay patungkol po sa buhay na ating kakaharapin in the future na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Dapat naman kahit papaano, ay meron po tayong nalalaman, mga kapatid. Ito po ay paulit-ulit na iniuutos. Pangalawa, ito ay paulit-ulit na ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Una, kanina binabanggit sa about the author. Ang Diyos po ang nagpasimula po ng lahat. Ang Diyos po talaga ang nag-utos na gawin po at isulat ang sa kanyang mga salita upang ating maging gabay at maging tanglaw ng buhay, mga kapatid. Pangalawa, dahil ito'y paulit-ulit na ipinag-uutos. Sabi nga ng Joshua chapter 1, kanina binanggit ko, meditate this book of the law, shall meditate day and night. Ibig sabihin yung Bible,
Joshua, yung salita ng Diyos, huwag mong kakalimutan kahit saan ka magpunta, kahit anong gagawin mo, lagi mong aalalahanin ang salita ng Panginoon Diyos sapagkat ito ang magiging gabay mo. Maging si David, binanggit niya ito, thy word is a lamp and a light. Ano mga kapatid, hallelujah. Sabi nga, nagiging tanglaw sa landas ng buhay. At ang salita ng Diyos, kahit pa o anong gamitin natin, kahit pa o anong gawin natin, mga kapatid, ito po'y totoong makapangyarihan, ito po'y totoong nagpapagaling, ang salita ng Diyos ay totoong nagbabago ng buhay. Kapag ito ay isinapuso po natin, kapag ito ay isinapamuhay po natin, ito po ay nagdudulot ng masarap, maginhawa, masayang pamumuhay bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Mag-aral po tayo ng ating mga sarili, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon Diyos upang maging approved unto God. Ang sabi doon, study to show thyself approved unto God. Walang approval sa Diyos kung walang salita po ng Diyos. Maging sa Matthew chapter 4 verse 4, binanggit po ito, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God, mga kapatid ko. Hallelujah! Pangatlo, sapagkat ang Biblia ay pinili ng Panginoon, is a chosen way para po matupad ano po yung plano, maipakita sa mga tao yung kanyang plano, yung divine will, ha? Hallelujah! At ang mga makasalanan ay naliligtas lang through the message of the Bible. Hallelujah! I love it! You guys are so great! Yes, our God is so great. Kaya po tayo ay pinag-aaral sa araw-araw. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi ko po masisisi yung iba na, kasi yung iba pong mga marurunong po sa Bible, sa totoo lamang po, hindi ko naman po sila masisisi kung lumampas po yung kanilang karunungan. Na minsan sa totoo lamang po, masarap pong makinig ng mga aral. Kahit sa iba pong mga nangangaral, nakikinig po tayo. Pabanggitin ko po sa inyo, kay Gentisim Franklin, nakikinig po tayo. Kay Chris, kay Pastor Chris, nakikinig po tayo. Kay Pastor Benny, nakikinig din po tayo. Yung pong mga taong talagang alam po natin makapagdudulot ng aral o makapagpapalakas sa ating spiritual na pamumuhay, nakikinig din po tayo sa mga Filipino pastors, nakikinig din po tayo doon sa iba na nakita natin online, mga kapatid na nakapagdadagdag na karunungan. Hindi po natin kailangang makipag-contest, hindi po natin kailangang makipagpagalingan. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay yung bang walang laman, ibig sabihin ay palaging wala tayong laman para pag may mga bagong kapahayagan, ay na-absorb po natin mabuti po ang salita ng Panginoon Diyos. Sample ha, sample. The first miracle of Jesus, nagtanong po ako kahapon doon sa amin pong Bible study, paano ba makakakita ng himala ang isang tao? The first miracle of Jesus during the time of his ministry, nung doon sa kasalan, ay naubusan po ng alak na ginagamit sa kasalan. Ulitin ko, ang alak na ginawa ng Panginoon Diyos o nung alak noong una ay mga galing po sa mga prutas. Hindi po katulad ng alak po ngayon, puro alcohol na nakasisira ng katawan. Bagamat nung una ay pinapahintulutan, pero hindi po natin muna pag-usapan, hindi po tayo doktrinal. Non-doctrinal po tayo, ayoko po mag-uusap ng mga doktrina. Ang pinapakita ko lamang po dito ay yung pong mga biyaya, pag-ibig po ng Panginoon Diyos, yung pong pagsama ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah, glory to Jesus. At yun po ang dapat po nating maunawaan, mga kapatid. So, nung makagawa ng himala ang Panginoon, nagtanong po ako, ano ba ang unang himala ng Panginoon? Nung yung lalagyan ay wala na pong laman at pinalagyan ng bago, saka po nakakita ng himala ang maraming tao. Kauna-una ang himala ng Panginoon Diyos nung magsimula siya sa kanyang ministeryo. Ang nagiging problema po natin kapag po tayo ay sukdulang puno ng karunungan, sukdulang pong marami na po tayong nalalaman at saka po tayo nagkakaroon po ng problema sa buhay. Hindi po natin na-absorb ang mga bagong kapahayagan, mga kapatid sa Panginoon. Ang kinakailangan po natin matutunan dito ay yung tanggapin po natin. Kaya nga sabi dito, study to show thyself approved unto God. Pag-aralan po natin mabuti ang bawat salita po na atin po natatanggap sa Panginoon. Pag-aralan po natin mabuti ang lahat ng kanyang mga salitang ipinapangako upang tayo po maging karapat-dapat. Hindi po tayo nabubuhay, mga kapatid, para sa sarili lamang. Ang tao ay nabubuhay sa salita po ng Diyos na makapangyarihan. Minsan, open rebuke is better than secret love.
minsan nasasaktan po tayo sa ating mga naririnig. Medyo humihingi din po ako ng paumanin sapagkat may pagkaparangka po talaga akong magsalita sapagkat yung realidad po ang ating pong pinag-uusapan, hindi po tayo gumagawa ng basta-basta kwento na lamang ni Juan. Ang mga makasalanan ay naliligtas ng dahil sa mensahe ng Biblia. Ito po ang pinakampuso ng Bible. To save the sinners, to find the sinners, to rescue the sinners, to heal the broken-hearted, to set the captives free. Ito po ang mensahe ng Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming tao, kapuspalad, naghahanap ng solusyon. Maraming tao may sakit karamdaman, naghahanap ng kagalingan, kailangan ng solusyon. Maraming tao walang kapayapaan, naghahanap ng kapayapaan. Ang Biblia, kapag itinuro ng tama, kapag itinuro ng maayos, maraming tao ang lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Nung nangangaral si Pedro in the book of Acts chapter 2 verse 37, ang sabi ng mga tao, ano nga aming gagawin para maligtas? So nangaral si Pedro, nagsalita si Pedro in the book of Acts chapter 2 verse 37. Nung marinig nila ang pangangaral ni Pedro, after the baptism of the Holy Spirit, nangaral sila Pedro, ang mga apostol ay nangaral doon sa lugar na kung saan ay binabaan sila ng banal na Espiritu Santo. Nung marinig ng mga tao ang patungkol sa salita ng Diyos, nung marinig ng mga tao kung ano yung plano ng Diyos, nagsabi sila, ano ang dapat naming gawin? In verse 38, ang sabi doon, repent and be baptized. Pagsisisi at magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang tao, bawat nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos, uulitin ko kung bakit itinuturo sa atin to para magkaroon ng kaligtasan ng marami, magkaroon ng kagalingan ang marami, magkaroon ng pag-asa ang marami, at maging totoong masaya ang marami. At higit sa lahat, ang pinakapuso ng pag-aaral po natin, mga kapatid sa Panginoon, ay maraming kaluluwa o maraming tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos nang dahil sa kanyang mayamang salita. Hallelujah! Pangapat, bakit natin kinakailangan pag-aralan ang Bible? Sapagkat maging ang dyablo ay alam ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo makakaligtas po dito. Tandaan po natin in the book of Matthew chapter 4, Word of God ang binabanggit ng dyablo. At tayo, anong Word of God ang alam po natin, mga kapatid ko? Dito nagkaroon sila ng talastasan ng kaaway ng Panginoong Hesukristo sa disyerto. Nung nag-aayuno ang Panginoon, salita din ng Diyos ang ginagamit ni Satanas. Subalit, dahil si Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Diyos, salita din ng Diyos ang kanyang ginagamit. Nung tinutukso siya, kung totoo kang anak ng Diyos, gawin mong bato ang tinapay na ito. Sumagot din ang Panginoong Hesus, nasusulat. Ay si Satanas ginagamit din, nasusulat. Puro nasusulat. Kung mababasa po nating mabuti yung aklat ng Mateo, chapter 4, ang binabanggit, nasusulat. Alam ni Satanas ang mga salita ng Diyos na nasusulat. Ang tanong, anong aklat ng Biblia ang alam mong nasusulat, mga kapatid? Anong talata ng Bible ang natatandaan mo, kapatid? Mabuti pa yung numero ng weteng, natatandaan mo. Mabuti pa yung chismis sa kapitbahay, natatandaan mo. Mabuti pa yung kwento ng ibang tao, natatandaan mo. Mabuti pa yung balita sa kabilang baryo, nalalaman mo. Anong balita mula sa Diyos ang ating naiintindihan, mga kapatid? Kasi ang mismong ang dyablo, alam niya ang salita ng Diyos. Tayo. Salita na nga lang, ito nga tinuturo sa atin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero ito po ay one of the most ignored book today sa ating pong kasaysayan, mga kapatid. Nakakalungkot na realidad. Nakakalungkot po na realidad. Kaya nga yung mga taong talagang gustong magkaroon ng kaligtasan, ay laging tanong, ay katulad ng nangyari sa panahon ni Pedro. Sabi ng mga tao, ano ang dapat nating gawin? Masarap pakinggan, mga kapatid. Hallelujah! Masarap makarinig ka ng mga taong, Pastor, ano po yung dapat naming gawin matapos makarinig ng salita ng Diyos?
klase po ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, mga kapatid ko. Pero mo, isipin mo, ang diablo alam ang salita ng Diyos, pero tayo, anong nalalaman natin? Kaya nga sabi ko, nagbabanggit lang po ako ng isang halimbawa. Wala pong samaan ng loob. Reality po at totoo po yung sinasabi po natin. Real talk, mga kapatid, hindi TikTok. Real talk ang ating pinag-uusapan, mga kapatid dito. Hallelujah! Sabi ni Satanas, gawin mong tinapay, nasusulat, gawin mong tinapay, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sabi ng Panginoon Diyos, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Naalala ko po si Elijah, pagkatapos po ng kanyang encounter kay Ahab at kay Jezebel, naku, matindi. Ilang araw naglakad, 40 days. Araw-gabi, lakad, takbo, tumatakbo siya. Hindi dahil natatakot, di ko po alam kung bakit po siya tumakbo. Pero isa lamang po ang nalalaman ko, may gustong ipahayag muli ang Diyos sa mga sitwasyon. Mahirap mag-question, mga kapatid. Ilang araw hindi kumakain si Elijah, 40 days. Lakad, araw-gabi. Walang tubig, walang pagkain, pero nabuhay. Si Moses, ilang beses nag-ayuno, 40 days, pero nabuhay. Yung mga taga-Samaria sa panahon ni Eliseo, nagugutom na sila. Di ba sa kwento ng 2 Kings, mababasa po natin doon sa panahon ni Eliseo, nagkaroon din ng matinding tagutom sapagkat sila nasakop ng mga kaaway. Wala silang pinangahawakan kundi yung salita ng Diyos. Yung kapitan na bantay ng hari na nakarinig na sinasabi ni Eliseo na pangangaral, kinontra niya, kinabukasan patay siya. Kaya nakakatakot minsan maging kontrabida, mga kapatid. Mahirap maging kontrabida ng buhay ng salita ng Panginoon Diyos. Kapag tayo kontrabida sa salita ng Diyos, baka magaya tayo sa kapitan ng hari, kinabukasan patay. Alam ng diablo ang salita ng Diyos at dapat natin itong maintindihan at dapat natin itong maunawaan, mga kapatid. Minsan mahirap po talagang magmarunong. Hindi po tayo nagmamagaling po dito. Ulitin ko, ito po'y para po sa Diyos yung ginagawa po natin, para sa ikararangal ng Diyos, para sa Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa. Wala po tayong ibang intention dito, kundi makapag-encourage po tayo ng marami na pong taong nawawalan ng pag-asa at kailangan lamang po nating mapaunawa sa kanila. Mahalaga po ang pagbabasa po ng Bible. Sa totoo lamang po, wag pong magagalit yung iba. Pero ito po yung realidad. Hindi ko po talaga tinatanggap ang cellphone na gamitin sa loob ng pagsamba dahil ito po ay cellphone at naaagaw po ang ating atensyon at pagkatapos naman kapag walang naunawaan, puro konsumisyon. Sumunod, bakit natin kinakailangang pag-aralan ng salita ng Diyos? Dahil po ito sa isang halimbawa po ni Pablo, mga kapatid. Naku, matindi po ang naging karanasan din po ni Pablo. Nakita niyo po sa mga salitang binabanggit po niya sa aklat po ng Timoteo, binabanggit po ito, ako'y nananabik na, no? Natapos ko na yung takbuhin to, bibitahin na si Pablo. Pero grabe si Pablo, grabe yung kanyang desire, grabe yung kanyang pagnanasa na makita na ang Panginoon Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Glory to Jesus. At nakakatuwa po na yung pong attitude po ni Pablo, yung pong kanyang attitude na makapiling ang Panginoon, na makita ang Panginoon Diyos. Dito po sa aklat po ng Timoteo, chapter 4, babasahin ko po sa inyo. Chapter 4, verse 6, sabi ni Pablo dito, tungkol sa akin, ako'y ibinubuhos na tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Verse 8, mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Grabe naman yung attitude ni Pablo, no? Excited pa siya sa kanyang kamatayan, pinananabikan niya ang araw ng kanyang kamatayan. Ngayon sa panahon niya, pag sinabi mo, bukas mamamatay ka na, in Jesus name, ang sabi ng iba. Naku, sa totoo lamang po, kung po pwede nga lang po ba, lisanin natin na, mag-unahan na tayong lisanin ang mundong ito, ay isa rin po siguro ako sa pipilang nagmamadali, Panginoon, kunin mo na rin po ako. Kapanapanabik ang makita ang Panginoon, kapanapanabik na makasama ang Panginoon. Kaya lang,
tragic, sabi nga ay tragic day, ang araw na tayo'y papanaw na wala tayong alam sa mundong ito patungkol sa salita ng Diyos na buhay. Sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, kapanapanabik ang araw ng kamatayan, mga kapatid. Sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kapanapanabik ang araw ng ating pagpanaw. Hallelujah! Totoo po yan. Kasi kapag naunawa ng isang nag-aaral ang salita ng Diyos, kasasabikan niya na makita niya ang ating Panginoon. Hallelujah! Ano? Isang bagay na pinananabikan po ni Pablo at sabi nga, kaya natin pinag-aaralan ito. Wala naman po ibang dahilan ng purpose po ng pag-aaral po ng salita ng Diyos para makapiling ang Panginoon. Ito po'y gabay. Hindi po ito para hatulan po tayo. Lahat po tayo dito'y nagkakasala. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. At ang pag-aaral ng Bible ay upang ipaunawa po sa atin ang paggawa ng kasalanan, ang dulot po nito'y kamatayan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, mga kapatid, sa Panginoon. Ganito po kahalaga, pero ulit-ulitin ko at hindi ko mapapagod magsabi sa inyo sa pagkakataong ito. I will grab the opportunity to teach and to preach, mga kapatid. Ang pagbabaliwala ng salita ng Panginoon Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga buhay, mga kapatid. Bakit kinakailangan natin pag-aralan ng Bible? Ang dami po natin topic na pag-uusapan ngayon, pero aabot po tayo sa oras, mga kapatid. Isa po na bagay na karagdagan, sapagkat lahat ng kasagutan, because the Bible provides the answer. Lahat ng tanong, lahat ng kailangan mo ay nasa salita ng Diyos na makapangyarihan. Pero ito yung binabaliwala ng karamihan. Sa pagbabasa ng Bible, masasagot ang tanong, saan ba tayo nanggaling? Nasa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, nilikha tayo ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi po galing sa unggoy, mga kapatid. Ay, tinan niyo yung pandarayan ng Diablo. Sasabihin ng iba, yung Darwin theory na pinag-aaralan ng mga scientists na karamihan naniniwala sa Darwin theory na ang tao daw ay nanggaling sa unggoy. Mali po. Ang tao ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Ang tao ay inanyuan ng Panginoon ayon sa kanyang larawan. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Ang sabi nga po dito sa Psalms 100 verse 3, kilalanin ninyo ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan, pinili, chosen, hallelujah, itinakda, itinilaga ng Diyos para sa kanyang kaharian. Tayo ay nilalang ng Diyos para sa kanya, hallelujah. Hindi ba sabi nga po ng Revelation chapter 4 verse 11 o sa Pahayag chapter 4 verse 11, we are created for His glory. Para lamang po sa kanyang kaluwalhatian ng pagkakalika po sa atin. Kaya sabi, tama po ang sinasabi, ang tao ay nabubuhay hindi para sa sarili lamang, sapagkat tayo ay nabubuhay para sa Diyos na buhay. At sabi, tapos may tanong pa dito, saan ba tayo patutungo? Kaya nga po tayo nag-aaral para alam natin kung saan tayo patutungo. Pag binag-aralan po natin yung aklat po ng Juan, chapter 3, verse 16, ito po'y lagi nating naririnig, ikinukot kahit saan, kahit bata nga, memoryado na to. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believeth in Him should not perish, should not perish, should not perish, should not perish. O tagalogin natin. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, yung sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay iligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi sila sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ito po ay mga dahilan, yung pong ating pinag-aaralan yung mga reason why we need to study the Word of God. Kasunod, sapagkat nawawalan tayo pag hindi natin pinag-aralan ng salita ng Diyos, nawawalan tayo ng oportunidad na may apply ang maraming talata nito bago natin lisanin ang mundo. Kapag hindi po natin pinag-aaralan, hindi natin mararanasan ang maraming pangako ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang napakaraming pangako ng Panginoon Diyos. Okay, magbibigay po ako ng digit. Ito po ay halimbawa lamang. More than 3,000 promises meron ang Bible. Gaano na kaya karami ang mga pangakong natanggap natin mula sa salita ng Diyos? Hallelujah! Habang naririto po tayo sa lupa, pag-aralan po natin ito para maranasan natin ang maraming pangako ng Panginoon. Kapag po tayo ay nakarating sa kalangitan, ito po yung ating mga mararanasan, mga kapatid. Hindi na po natin, hindi na po natin kailangang i-apply pa yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Alam po natin ang ibig sabihin po nito na wala na pong pagsubok na hindi natin kakayanin. Sa heaven, wala na pong temptation, mga kapatid. Hindi na po kailangang i-apply ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13 kapag tayo po'y nakarating sa heaven. Ito po yung mga rason bakit kailangan natin pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos na binabaliwala po ng marami, mga kapatid. Magsisisiman tayo, tandaan po natin, magsisiman tayo sa uli. Kung hindi ito po'y patuloy natin babaliwalain, wala pong nagsisisi sa una. Lahat po ay nagsisisi sa huli, mga kapatid. Sa YouTube channel, marami po tayong mapapanood ng mga testimony ng mga taong nakaranas ng kamatayan at muling binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. At ito po ang kanilang mga naririnig na karamihan na encounter nila ng mga kaluluwang nasa impyerno o mga kataong napahamak sa impyerno na naririnig nila. Kaya totoo man to, hindi, isa lamang po ang naiintindihan ko. Ang Diyos ay nagpapahiwatig noong pa man at magpahanggang ngayon na may langit at may impyerno. At ang karamihan ng nakaranas, mga kapatid, ng buhay impyerno na na-encounter ng mga taong nagpapatotoo na binigyan ng Diyos ng pagkakataon, dinala sa impyerno upang ipahayag sa maraming tao na totoo ang impyerno. Ito po ang kanilang pong mga karanasan. Mahirap. Sabi nila, kung bibigyan lang sila ng pagkakataon, yung kanilang naririnig na mga boses doon na bigyan mo lang kami, Panginoong Hesus, ng pagkakataon mabuhay muli. Ay hindi na nga po pwede. Minsan lang itinakda ang kamatayan sa tao pagkatapos ay paghukom. Bigyan nyo lamang po kami ng pagkakataon. Sigurado maglilingkod kami sa Panginoon. Maglilingkod na po kami sa iyo. Huli na po ang lahat, mga kapatid. Eh dito pa nga lang sa lupa, dami ko nang naririnig, lalo na mga may sakit karamdaman. Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod po ako. Panginoon, payamanin mo lang ako, magbibigay ako. Nako. Eh hindi ka pa nga mayaman, kuripot ka na eh. Eh di lalo na pag yumaman ka. Maraming ganyang nangangako. Panginoon Diyos, pagandahin mo ang buhay ko, pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Eh dito pa nga lang eh, hindi na tayo magkaintindihan eh. Eh di lalo na pag nasa kabilang buhay na, at nawala tayong daladalang salita ng Diyos, paano tayo makakarating sa kalangitan? Eh ang kalangitan po, ang tanging daan ang salita po ng Diyos, ang Biblia, hindi po cellphone ang daan ng kaligtasan. Sa totoo lamang po, bato-bato sa langit, tamaan at tinamaan. Huwag niyo pong ipaglalaban sa akin yung katwiran, ang Bible ko'y nasa cellphone. Hindi po tayo magkakasundo. Hindi po tayo magkakasundo, maniwala po kayo sa akin. Pag ipinagpilitan ninyo yung Bible nyo nasa cellphone, maniwala po kayo, hindi po Bible yan, yan po ay cellphone. Eh sabi naman ng mga modern age, nasa yung mga nadaya ng diablo, modern age na po ngayon, pastor, wala akong pakialam, old age man, modern age man, future age man yan, o back to the future man yan, wala po akong pakialam.
Ang pinag-uusapan po natin ay Bible. E di sana ang title ko dito, Why We Should Study Cellphone. Dapat yun po ang title nito. Eh, ang title po na ginawa po natin, Why We Should Study the Word of God. O, so pag nakarating tayo siya sa langit, ito na po yung magagandang mga reward ng Panginoon. Sa heaven, ang sabi doon, hindi mo na kailangang i-apply ang 1 Corinthians 10:13. Bakit? Kasi sa langit wala ng tukso. Hindi mo na kailangang i-apply ang Philippians 4:19 in heaven. Why? Wala na tayo doong pangangailangan. Hindi mo na kailangang humingi sapagkat lahat ng kailangan mo ay nasa langit. Hindi mo na rin kinakailangang i-apply ang 1 John 1:9 nang sasabi pag sa lupa, we need to confess our sins and God is faithful. He will cleanse us and forgive us from all our iniquities. Hindi mo na magagamit ito sa langit sapagkat sa langit wala ng kasalanan. Next, sa langit, hindi mo na kailangang i-apply yung John 14:1-3. Hindi na kailangan. Bakit? Kasi sa langit, nandun na yung tahanan. Dito sa Bible, sa lupa, i-apply pa natin ito. Yung John 14, i-apply natin dito sa lupa. Pero sa langit, hindi mo na kailangan ang John chapter 14, verse 1-3. Kasi sa heaven, yung pangako ng Lord, titirahan na lamang natin yung mga mansyon, tahanang ipinangako ng Diyos. At ang pinakamasarap sa lahat, hindi na rin natin magagamit ang Psalms 23 doon sapagkat sa langit wala ng kamatayan. Ay nako, kung mauunawaan lang po nating lahat, sabi ko nga po sa inyo, kung noong ko pa naintindihan to, disin sana'y malayo na ang aking nalalakbay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po yung mga lalamya-lamya pa, binibigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataong muling mag-alab sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, muli tayong mag-init sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Ito po ang pinakang-importante nating maintindihan, pero this is the most ignored part of Christian life today. Maraming Kristiyano pumupunta sa simbahan, ang Bible ay dadamputin sa simbahan. Ito naman po ang masakit na katotohanan, maraming konsentidor na pastor, ang Bible nasa upuan, pagdating ng miyembro, saka iaabot ang Bible. Maraming mababait na pastor na nagbabait-baitan kaya ang bagsak ng miyembro sa langit-langitan. Ayaw ipabasa ang Bible, ayaw ipauwi ang Bible. Nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid ko sa Panginoon. Masakit man po ang realidad, pero ito po'y totoo na nangyayari at nagaganap sa maraming bahay panambahan, maraming pastor, lingkod ng Diyos, konsentidor. Kaya ang labas ng mga miyembro, mga tomador. Bato-bato po sa langit, ang taman, wag magagalit. Ito po ay katotohanan kasi maraming binabaliwala ang salita ng Panginoong Diyos. Maraming lingkod ng Panginoon Diyos konsentidor, kaya ang mga miyembro ay kubrador. Hallelujah. Huwag po kayong magagalit ha. China-challenge ko po tayo, maging sarili ko, china-challenge ko. Alam ng mga miyembro sa iglesia, ang ugali ko po pagdating po dito sa disiplinang ito, sa loob ng church, ang gusto kong makita, ang binabasa ninyo ay Bible para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. Ito po'y katotohanan kung bakit itinuturo po ang pag-aaral ng salita po ng Diyos. Kapag tayo po'y nasa simbahan, dapat dala natin ay Bible. Ito po'y nagtuturo ng tamang daan. Nagtuturo ang Bible ng tamang direksyon. Sabi nga, trust in the Lord with all our heart and lean not in our own understanding. In all our ways, acknowledge Him. Hallelujah!
Ako mapoy nabibingi doon sa mga lingkod ng Panginoon na palagi ko pong narinig, hayaan mo na magbabago din yan. Kailan pa? Pag walang nagturo, walang mababago. Pag walang nagsasabi ng totoo, kahit nasasaktan ng tao, sabi nga, open rebuke is better than secret love. Pag ang mga miyembro tamad magdala, huwag na kayo sumimba kung wala kayong dalang Bible. Bible na nga lang yan eh. Simpleng-simpleng libro na pinag-aaralan natin libo-libong taon. Pero the most ignored part in the ministry, yung pong pagdadala po ng Bible kasi maraming lingkod ng Diyos naka-cellphone din. Paano susunod yung mga miyembro? Magtuturo ka naka-cellphone. Sinong maniniwala sa'yo magbabasa ng Bible yan? Cellphone din ang itinuturo mo. Nakikita sa'yo sa pangangaral, cellphone. Di cellphone din ang gagamitin nila. Kaya huwag kang magtataka, during samba, during Sunday service, ang mga tao nagpe-Facebook at Messenger. Kasi yung pastor naka-cellphone habang nagtuturo, sabi naman ng modernong pastor, kanya-kanya lang yan. O sige, di magkanya-kanya tayo. Basta kami, tatayo kami kung ano yung tama at pagdalahin ng Bible ang mga tao, pagbasahin ng Bible ang mga tao. Hallelujah! Kaya maraming Kristiyano hindi alam ang salita ng Diyos eh. Kinatatamaran kasi mabigat yung Bible sa bag, hindi kasya sa bulsa, hindi katulad ng cellphone, kasya sa bulsa. Hallelujah! Ayaw basahin yung Bible. Tapos pag may sakit, gusto pagbibindisyonan patay, gusto hawak ay Bible. Pwede ba yun? Hindi ka tatanggapin sa langit pag wala kang alam sa salita ng Diyos, mga kapatid. At wag niyo akong bibigyan, nalalaman ng Diyos ang laman ng aming puso. Anong ang laman? Cellphone. Kung ano yung pinagkakaabala natin, inaagaw nito ang ating intensyon. Kaya cellphone. Hallelujah. Huwag kayong magagalit ha. Ako sinachallenge. Tayo nag-aaral pare-pareho po dito. Ang hangad po natin ay buhay na walang hanggan. Uulitin ko. We are created for God's glory. We are created, bagitin natin yung salita. We are created for God's pleasure, mga kapatid, sa Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kasiyahan, hindi para sa ating kasiyahan. Kaya wala tayong karapatang pumili ng lugar sa harapan ng Panginoon Diyos. Lord, ito gusto ko, mag-cellphone habang nasa simbahan. Hindi po pwede, mga kapatid. Panahon na para magsaya. Panahon na para magbago. Ito po'y challenge. Naku, dahil sa modernisasyon, ang daming konsumisyon. Dahil sa modernisasyon, ang daming pastor may alta presyon. Dahil sa modernisasyon, isang araw, mga pastor nasa prosesyon. Paano? Inatake sa puso, sa konsumisyon. Bato-bato sa langit ang tinamaan ay talagang tinatamaan. Huwag kayong magkagalit ha, mga kapwa manggagawa, mga Kristiyano. Panahon na po tayo na magbalik sa tamang dapat po nating kalagyan. Huwag po tayong gaya ng gaya. Kahit pa sabi nga sistema ng mundo, totoo pong mahirap layuan ito at iwasan. Pero sa gabay ng tamang salita ng Panginoong Diyos, baka maraming maligtas dahil sa tamang pangangaral, mga kapatid. Huwag po kayong magkagalit ha. Ito po'y katotohanan lamang. Kaya nga sabi ng title, sabi ko nga kanina, dapat ang tinitle ko, kung paglalaban ninyo cellphone, ang Bible ninyo, di sana ginawa kong title ganito, Why the Child of God Should Study the Cellphone of God. Wala namang ganun eh. Word of God po ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Hallelujah. Marami nagagalit sa akin eh. Sabi ng ibang, masyado kang matabil magsalita. Hindi na ubalik. Kung totoo naman, sige na. Sabihin nyo na po lahat ng gustong sabihin. Basta sinasabi ko'y salita ng Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah!
Ibigay po natin ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay sa araw na ito na mayroon na naman naidagdag na karunong at kaalaman na mula sa salita ng Panginoong Diyos. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Ito po isang panawagang pansin lamang po sa mga kapwa ko manggagawa ng mga konsentidor. Siya, kung mayroon mang suliranin, dapat Kasi yung iba takot mawalan ng miyembro. na mayroong nagmamahal. At kung Kapag pinagalit ang pakalayasan, lalo na kung yung nagse-cellphone, yung pinakamayaman sa church, na, niya ang pakinggan, lalo na kung malakas mag-offering yung nagse-cellphone sa church, hindi po yung pagsasabihan, maniwala kayo. tinig sa itaas ang tanging Ay hindi ho tinig ng Diyos ang kanyang naririnig. tinig Tinig ng offering. dahil siya'y tunay. La 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 la. Okay, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon Diyos na makapangyarihan po sa lahat sa umagang ito. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na patuloy po namin pinag-aaralan sa araw na ito. Hirap na nararanasan, Nawa, Diyos, patubayan mo po at gabayan po ang bawat isa po sa amin. kayang-kaya niyang Makarating po kami sa dulo ng aming buhay na punong-puno ng pag-asa at nasa ilalim ng iyong pagkalinga. Ingatan po ang aming mahal na bansa. Patuloy kong ipay nagkakatiwala ito kasama ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Na, Panginoon Diyos, marami pong salamat at pakaingatan niyo po kami. Thank you, Lord, sa iyong pong paggabay sa araw na ito. taas Pinagpala mo po ang araw nito. Maraming pong salamat sa mga kapalingkod na narito, Paginoon. In the mighty name of Jesus, hallelujah, glory to God, glory to the highest. tinig sa itaas ang tanging mong buwing gabay, tinig na mula sa Diyos. Hallelujah, thank you, Lord. Ingatan mo po ang aking mga kapatid sa anuman ang kanilang pangangailangan. Ang sagot ay nasa iyong mga salita. Pakinggan salitang Maraming salamat. To God be the highest glory. Ito po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. sa itaas Amen and amen. mong buwing gabay, tinig na mula sa Diyos. Maraming salamat po kay Pastora Maribik de Guzman na nasa Santa Rosa, Laguna. Pastora Bing de la Cruz Haos, marami pong salamat sa inyo pong pagdaan dyan. Pastora Mirna Masiklat ng Concepcion Tarlac. Hallelujah, glory to God, glory to God. Kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Kay Sister hallelujah, Lenny Soto ng Canada. Kay Sister Edeline Arosena ng Taiwan. Kay Sister Divina Gracia ng Zamboanga City. At sa mga kapatid po nating nanonood sa Cotabato City, sa Davao. Magpakailanman Hallelujah. Atong po sa mga bago po nating kapatid na narito po sa platform na ito, mga kapatid. Marami pong salamat yan kay Warner Alimuro ng Santa Cruz, Zambales. Kay Pastor Renato Petras na dumaan. Marami pong salamat sa inyo pong lahat yan. Glory to God, glory to Jesus. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan. Kay Brother Alan, maraming salamat. Mga Philippine National Police, hallelujah. Maraming pong salamat sa inyong lahat yan. salitang buhay sa puso. Kay Sister Gemaline, welcome Sister Gemaline. Kumusta ka na po dyan sa Metro Manila? Kay Sister Gemaline, maraming pong salamat. Glory to God. Mula sa Diyos. Brother Vales Merano ng Palayan City. Pagsaldi po mula po sa inyong lingkod at mula sa Diyos na buhay, marami pong salamat. Maging kay Kagawad Susan Corpus ng San Jose City, Nueva Ecija, kay Dr. Joseph Pascual ng City Health Office, marami pong salamat. Kay Ma'am Elena Malen, marami din pong salamat sa inyo pong lahat. Tinig na mula sa Diyos. Mga po ang umagang ito ay nakapagdulot po ng aral at gabay sa ating mga buhay upang tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon, isang masiglang araw ng ating paggising, punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Kapag wala po ang salita ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay, nako, disaster po ito. Kapag nawala, ito po ay karanasan ko, mga kapatid, kung bakit matapang ko po itong naipapahayag. Nang minsang nawala ako sa salita ng Panginoon Diyos, grabing disaster ang dumaan sa aking buhay. At kailan lang umayos ang buhay ko? Nung pinag-aralan kong muli ang salita ng Panginoong Diyos. Ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo, magpakailanman, tinig sa itaas.
Bumalik po tayong lahat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Tinig na mula sa Diyos. Lahat ng kasagutan nasa salita ng Diyos. Baon ka ba sa utang? Nasa salita ng Diyos ang kasagutan. Mayroon ka bang sakit karamdaman na walang solusyon ng mga manggagamot? Bumalik ka sa salita ng Panginoon Diyos. Makikita mo ang matinding kasagutan. Naranasan, pasakit sa Gusto mong matupad ang pangarap? Pumunta ka sa salita ng Diyos. wakasan. Ano mang sakit karamdaman, matatagpuan mo sa salita ng Diyos. Siya rin nakikinig Sakit karamdaman, solusyon sa sakit karamdaman, matatagpuan mo sa salita ng Diyos. dahil siya ay tapat at banal. Gusto mo ng buhay na walang hanggan, nasa salita ng Diyos ang kasagutan. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Nalulungkot ka ba? Problemado ka ba ngayon, mga kapatid? Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Magbasa tayo at mag-aral. Sa tanging mong buwing gabay, tinig na mula sa Diyos. Gusto mo bang makapag-abroad, makapang-ibang bansa? Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Lahat ng kailangan mo, nasa salita ng Diyos ang kasagutan. Kailanman, tinig sa itaas ang tanging mong buwing gabay. Walang hindi magagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Lahat ito ay may kapangyarihan. Dahil siya tunay. Salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Ibigay po natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan po sa lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tinig sa itaas. Pagbati din po kay Pastor Amadeo Dig ng DRT Bulacan. Magandang umaga. Salita. At sa mga kapwa lingkod, kung may natamaan man po, pasensya na po tayo. Ito po yung salita ng Panginoong Diyos. Taas pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Sa Diyos ang papuri. Taas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Hallelujah! Glory to God! Maraming pong salamat. Gabayan kayo ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa inyong mga gawain sa buhay, sa mga trabaho, sa man kayo pumunta. Baunin niyo po ang salita ng Panginoon. Ito ay ating tanglaw sa landas ng ating buhay na ating pong ginagalawan sa mundong ibabaw. Mula sa Diyos. Tinig sa itaas. Susunod sa itaas. Hallelujah! Magpapaalam na po ang inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa Diyos ang papuri at karangal at kalwalatian. Tanggapin ng kanyang mga anak ang pagpapala. Maraming salamat. Saan man tayo naroon na panig ng mundo, ang Diyos ang ating itaas, mga kapatid. Ang mga kapatid natin sa Amerika na mga nanonood, sa UK, sa Qatar, sa Saudi Arabia. Kumusta na po kila Sister Joy Eugenio, kila Rowena Pakilar na nasa Dubai, kay Rowena Rosemary Pakilar na nasa Kuwait. Hallelujah. Kumusta na po kayo dyan, mga kapatid sa Panginoon? Kay Brother Andrew Yublera Malyari na nasa Saudi Arabia, kay Jinga Ganal na nasa Saudi Arabia. Maraming salamat, mga late viewers. Welcome sa kaharian ng Panginoon Diyos through the Word of God. Ang buhay sa puso mo. Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid, sapagkat punong-puno ng aral ng salita ng Diyos. Paalam na po sa inyo pong lahat. Ingatan kayo ng Panginoon Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. God bless. Mabuhay po tayong lahat sa patnubay ng Diyos.